Values Education 8, Quarter 4, Learning Competency 2C na ilalapat ang mga paraan ng paggamit ng kalayaan sa mapanagutang pagsunod sa mga alituntunin sa bayan ayon sa kanyang kakayahan. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang mahalagang konsepto na ating tinalakay. Ang bawat bata ay may karapatan, tulad ng karapatang mag-aral, magpahayag, maging ligtas at igalang. Ngunit kasabay ng mga karapatang ito ay ang tungkulin na dapat gampanan. Hindi maaaring piliin lamang ang karapatan at iwasan ang tungkulin, sapagkat dito nagkakaroon ng problema sa sarili at sa lipunan. Ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Maraming nag-aakalang ang kalayaan ay paggawa ng kahit anong nais. Ngunit ayon sa ating aralin, ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang pumili ng tama kahit may ibang pagpipilian. Kapag ginagampanan natin ang ating tungkulin kasabay ng ating mga karapatan, ipinapakita natin na kaya nating gamitin ang kalayaan ng may pananagutan at malasakit sa bayan. Ang karapatan ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon, ngunit ang tungkulin ang nagbibigay ng direksyon kung paano natin gagamitin ang pagkakataong iyon. Kapag pinagsama ang karapatan at tungkulin, doon nabubuo ang responsableng kalayaan. Isang kalayaang hindi lamang para sa sarili, kundi para sa ikabubuti ng komunidad at bayan. Sa bahaging ito ng ating aralin, kayo ay magkakaroon ng isang pangkatang gawain na magpapakita ng inyong pangunawa sa wastong paggamit ng kalayaan. Ang klase ay hahatiin sa mga pangkat na may 5 kasapi. Bawat pangkat ay bibigyan ng isang tiyak na karapatan na karaniwang tinatamasa ng isang bata o mamamayan. Ang inyong gawain ay gumawa ng maikling dula-dulaan o role-playing na magpapakita kung ano ang tungkulin o obligasyon ng isang taong tinatamasa ang nasabing karapatan. Sa ganitong paraan, may papakita ninyo ang kalayaan ay ginagamit ng may pananagutan at malasakit sa bayan. Ang mga karapatang ito ay ipamimigay sa bawat pangkat. Iisa lamang ang karapatang pagtutuunan ng pansin ng bawat grupo. Tandaan, ang layunin ng inyong pagganap ay hindi lamang ipakita ang karapatan, kundi ipakita kung paano ginagamit ang kalayaan sa pamamagitan ng pagtupad sa tungkulin na kaakibat nito. Sa inyong role-playing, gumamit kayo ng mga sitwasyong maaaring mangyari sa tunay na buhay tulad sa paaralan, tahanan o komunidad. Ipakita kung paano ginagamit ng isang tao ang kanyang kalayaan, hindi para sa pansariling interes lamang, kundi sa pamamagitan ng pagsunod sa alituntunin at pagtupad sa tungkulin para sa kabutihan ng iba at ng bayan. Sa ganitong paraan, malinaw ninyong maisasabuhay ang pagiging isang responsableng mamamayan. Narito ang rubric para sa maikling dula. Nilalaman at mensahe. Ipinapakita ng pagtatanghal ang malinaw at tamang ideya tungkol sa karapatan, tungkulin, at kung paano ginagamit ang kalayaan ng may pananagutan, 5 puntos. Pagpapakita ng karapatan at tungkulin, na ipapakita ng wasto ang ibinigay na karapatan at ang kaukulang tungkulin o obligasyon na dapat gampanan ng taong tinatamasa ito, 5 puntos. Pagganap at kooperasyon ng pangkat. Makikitang aktibong nakikilahok ang lahat ng kasapi ng pangkat at nagtutulungan upang maging maayos at malinaw ang pagtatanghal, 5 puntos. At kaangkopan sa layunin ng gawain. Ang pagtatanghal ay malinaw na nagpapakita ng mapanagutang paggamit ng kalayaan at pagsunod sa mga alituntunin bilang mamamayan na may pagmamahal sa bayan, 5 puntos. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa linggong ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!